Hmm. Isang pagbati para sa aking mga mag-aaral. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang huling bahagi ng ikalawang kabanata ng ating asignatura. Ito ay patungkol lang naman sa mga kakaiba at interesadong katangiang komunikasyong Pilipino. Ngunit bago ang lahat, nais ko muna kayo bigyan ng palaisipan patungkol sa komunikasyong Pilipino. Ang sabi, kailan nga ba maituturing na oo ang oo at hindi ang hindi kapag ang Pilipino na ang nagsabi nito? Ayon kay Melba Padilla Magay 2002, isang aspekto ng ating kultura na malimit na kinatitisura ng mga dayuhan ay ang pagkakaroon natin ng ah, mataas na antas ng pagkakaalanganin sa ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Sa katunayan, mahirap matansya kung kailan nagsasabi ng oo at hindi ang isang Pilipino. Dahil kung ikaw ay isang dayuhan, hindi hindi mo matutukoy kung ang isang Pilipino ba ay kung kailan naiinis o nagagalit o kung ano nga ba ang gusto nitong mangyari. Ngayon ay ating pag-usapan naman ang iba't ibang klase ng pahiwatig. Ang sabi ni Melba Padilla, ang pahiwatig ay isang isang maselang o marangal na paraan ng pagpapahayag na hindi tuwiran o hindi diretsahan. Ang ibig sabihin kasi ng maselan dito ay maingat, magalang at may paggalang sa damdamin ng kausap. Ngayon ang sabi, di tuwiran at may pagkalihis, ibig sabihin hindi diretso ang paraan ng pagsasabi ng isang Pilipino ng kanyang mensahe. Sa halip na sabihin agad ang gusto o hinaing, gumagamit siya ng pahiwatig. Ito yung mga clue, mga paalala o paligoy-ligoy na salita para ipahayag ang saloobin ng hindi nakakasakit. Halimbawa, imbes na sabihin, "Ang ingay mo." Sasabihin ng isang Pilipino, "Tahimik sana kung medyo hinaan natin ng boses." Kung ating, papakinggan may pagkalihis sa direkta, pero malinaw pa rin ang mensahe. Sumunod, napapaloob sa kulturang matindi ang pagpapahalaga sa niloloob ng kapwa-tao. Ang ibig sabihin naman nito ay ang pahiwatig ay nakaugat sa kulturang Pilipino na maawain, magalang at may malasakit sa damdamin ng iba. Ayaw ng mga Pilipino ng komprontasyon o diretsahang pagbangga. Kaya mas pinipili ang mga banayad at maramdaming paraan ng pagsasalita. Sa madaling sabi, ay ginagamit natin ang pahiwatig dahil una, gusto nating maging magalang at hindi makasakit. Pangalawa, pinahalagahan natin ang pakiramdam, dangal at emosyon ng ating kausap. At sumunod, naniniwala tayo na ang mabuting salita ay hindi kailangang malakas para marinig, kundi maramdaman. Ngunit ang pahiwatig ay nakadepende pa rin sa kung paano ipinahayag ng isang Pilipino ang kanyang saloobin. Maaaring mababaw ang mga salitang ginamit, ngunit may mga negatibong konotasyon pala ang mensahe, sapagkat may iba't ibang uri pa rin tayo ng pahiwatig. At ating tatalakayin ang bawat isa. Una, may tinatawag tayong pahaging. Okay? Ang Ah, ang sabi, ang pahaging ay isang mensaheng sinasadyang sumala o magmintis. Kumbaga, parang isang balang dumaan ng palihis sa tenga at umalingaw-ngaw sa hangin. Ngayon, magbibigay ako ng isang sitwasyon. Okay? Gagamit ako ng mga random na pangalan. Okay? Upang ay maging upang maging anonymous pa din, okey, magkaroon ng anonymity sa ating, discussion, ayan. So, halimbawa, sa loob ng silid-aralan, nagkaklase si Ginoong Ramos, okey, si Ginoong Ramos, okey, siya yung teacher. Habang nagtuturo siya, napansin niyang, ilang estudyante, okay. So, may mga estudyante siya sa likuran na, palihim na nag-uusap at natatawa habang siya'y nagpapaliwanag. Ngayon ang sabi ni Ginoong Ramos ganito, okay. ah
Nakakatuwa talaga yung mga estudyanteng kahit nagle-lecture na ang guro, nagagawa pa rin magkwentuhan. Talagang multitasker. Okay, kung ikaw ang estudyante at narinig mo ng gano'n si Ginoong Ramos or yung isang instructor mo, siyempre matatahimik ka, 'di ba? Kasi parang may laman yung bawat salitang winika niya. Ngayon, ang paliwanag doon ay ang sinabi ni Ginoong Ramos ay hindi direktang pagsita sa mga estudyanteng maingay. Parang dumaan lang ang kanyang salita. Hindi niya tinukoy kung sino, ngunit alam ng mga tinamaan na sila ang tinutukoy. Ginamit niya ang pahaging upang magpahiwatig ng puna sa magaan at magalang na paraan nang hindi kailangang manita ng harapan o makasakit ng damdamin. Sa madaling sabi, ang pahaging ay banayad na paraan ng pagpuna o pagpapaalala na tila dumaan lang sa hangin. Ngunit tagos sa sino mang nakakaunawa ng tunay na mensahe na nais iparating ng taong nagsalita. Sumunod sa pahaging ay ang padaplis. Ang sabi, ito raw ay isang mensaheng lihis dahil sadyang nilalayon lamang na makanti o masagi ng bahagya ang kinauukulan, gaya ng isang palaso na sumagi at nag-iwan lamang ng kaunting galos. Okay? Ngayon, para mas madali nating maunawaan, ako'y muling magbibigay ng halimbawa o sitwasyon at gagamit muli tayo ng mga random names. Okay? So, ganito ang sitwasyon. Ah, ang senaryo ay nasa kantin. Okay? Habang magkakasama sa kantin ang magkakaibigang estudyante, okay, magbigay na tayo ng pangalan, napansin ni Liza na hindi tumutulong. Ano bang magandang pangalan? Si Karen, okey. Tumutulong ayun, napansin ni Lisa na hindi tumutulong si Karen sa paglilinis ng kanilang grupo matapos kumain, ayan. Si Lisa ay medyo naiinis, ngunit ayaw niyang direktang sabihan si Karen, okey. Ngayon ang pahayag ni Lisa, okey, ganito ang sabi niya, "Ang saya talaga kapag lahat marunong tumulong, lalo na sa paglilinis. Ang gaan sa pakiramdam kapag may kusa ang mga tao." Ngayon, ating ipaliwanag kung ano man ang sinabi ni Lisa doon. Ang paliwanag dito ay ang sinabi ni Lisa ay hindi tahasang pagpuna kay Karen, ngunit may bahagyang sumbat o kantyaw na sumasagi sa kanya. Hindi niya tuwirang sinabing, "Karen, tumulong ka naman." Ngunit ramdam ng lahat, lalo na ni Karen, na may pinapatamaan sa sinabi. Ang layunin ng padapis kasi ay makanti lamang ang damdamin o konsensya ng, kinauukulan. Hindi para saktan, kundi upang iparamdam ang nais iparating. Sa madaling sabi, ang padaplis ay pahayag na may banayad pa rin. Okey, pahayag na may banayad na tusok, ibig sabihin hindi direkta, ngunit sapat upang masaling ang damdamin ng taong pinatutungkulan, okey? Ngayon sumunod sa, padapis, itong parinig. Ang sabi, ang parinig daw ay ay isang malawak na instrumentong berbal para sa pagpapabatid ng niloloob ng nagsasalita na nakatuon hindi lamang sa kaharap kundi sa sinumang nakikinig sa paligid. Maaaring di kasaya-saya, pahilis na pag-ibig o anumang gustong mangyari ng nagsasalita. Halimbawa ng parinig, o ayan. Sa loob ng silid-aralan, may estudyanteng si Carlo na tampo sa kanyang kaklase si Brian, dahil hindi siya, tinutulungan sa group activity. Kahit dati ay tinutulungan niya ito, ayaw naman ni Carlo na direktang kausapin si Brian dahil nahihiya siya at baka mapahiya ito sa harap ng iba. Ngayon ang pahayag ni Carlo, ito ang sinabi niya, "Nakakatuwa talaga yung ibang tao. Kapag sila ang nangangailangan, laging andiyan ka. Pero kapag ikaw na ang humihingi ng tulong, biglang nagiging busy." 'Di ba? So, may laman pa din yung sinabi ni Carlo. Ngayon, ano ang paliwanag doon? Ito, ang sinabi ni Carlo ay hindi diretsong mensahe para kay Brian, ngunit ipinarinig niya ito sa klase upang marinig ng
tinutukoy niya para marinig din ng buong klase, okey? Ngayon hindi niya binanggit ang pangalan, hindi niya binanggit ang pangalan ni Brian, ngunit malinaw sa lahat, lalo na kay Brian kung sino ang tinutukoy. Dahil ang parinig ay ginagamit para ipahayag ang niloloob, tampo o hinaing sa paraang naririnig ng lahat. Ayun, kumbaga pinapahiwatig mo, ah, hindi mo lang pinaparinig doon sa taong tinutukoy mo, kundi para marinig na rin ng iba pang tao. Ngunit hindi tuwirang sinasabi sa taong pinapatamaan. Sa madaling sabi, ang parinig ay pahiwatig na ipinadaraan sa pandinig ay ito yung isang paraan ng pagpapahayag ng damdamin o saloobin na ipinaparinig sa paligid upang maunawaan ng pinatutungkulan dahil, kahit walang direktang pag-uusap. Okey, sumunod, ayan, pasaring ang sabi, tumutukoy ito sa mga verbal na di tuwirang pahayag ng puna, paratang at iba pang mensaheng nakakasakit na sadyang inuukol sa mga nakaririnig na kunwari labas sa usapan. Ibig sabihin ito yung, pamimintang, 'di ba? Ngayon magbigay tayo ng sitwasyon. Sa klase nagkaroon ng tampuhan ng dalawang magkaibigang estudyante. Sabihan natin si BBM at Sarah, ayan. Okey si ayan, sabihin natin si BBM at Sarah. Ngayon si BBM ay naiinis dahil pakiramdam niya ay kinopya ni ano, ano sabi ko ulit? BBM at Sarah. Ayan, ayan, si Sarah, ayan, si Sarah ay naiinis dahil siyempre feel niya ay kinopya ni Sarah ang ideya ng kanyang project at siyempre ipinasa ito na parang sariling gawa, okey? Ang sabi ay kinopya daw ni BBM yung gawa ni Sarah, ayan. Sa halip na kausapin ng direkta si BBM, nagpahayag si Sarah sa gitna ng kanilang grupo habang nag-uusap tungkol sa mga outputs. Ngayon ang pahayag ni Sarah, nakakatuwa yung iba 'no? Hindi na lang makaisip ng sariling kailangan pang manggaya para wait lang. So, sabi niya ano, ano sabi niya? Nakakatuwa yung iba 'no, hindi na lang makaisip ng sarili, kailangan pang manggaya para mapansin. Oh, ang ano ni Sarah 'di ba? May laman ang sinabi. Ngayon ang paliwanag doon ay ang sinabi ni Sarah ay may halong pangungutya at sumbat. Hindi niya binanggit ang pangalan ni BBM pero malinaw sa lahat kung sino ang tinutukoy. Kasi ang ganitong pahayag ay hindi tuwiran pero matalim kasi may puna o paratang na maaaring makasakit sa damdamin ng, pinatutungkulan. Kadalasan kasi ginagamit ang pasaring kapag ang nagsasalita ay gustong maglabas ng sama ng loob o galit, ngunit ayaw makipagtalo ng direkta. Sa madaling sabi, ang pasaring ay isang matalim na pahiwatig, dituwirang paninita o panlalait na ipinapahayag na parang walang pinapatamaan pero malinaw na may inaasinta at may bahid ng pananakit o pang-uuyam. Sumunod, paramdam. Ang sabi dito ay ito raw ay isang mensaheng pinapaabot ng tao o sinasabing gumagalang espiritu sa pamamagitan ng manifestasyong nahihinuha sa pakiramdam. Okay, magbigay muli tayo ng, halimbawa. Okay, sitwasyon. Ang sabi, matapos ang isang linggo ng tampuhan, hindi na nag-uusap sina Julia at Arvin na dating magkaibigan. Nahihiya si Arvin na humingi ng tawad ng harapan kaya sinubukan niyang magbigay ng paramdam sa paraang hindi direkta. Isang gabi, biglang nag-like si Arvin sa lumang litrato nila ni Julia sa social media at nagkomento ng good old days, o, 'di ba? Sa madaling sabi, ginost, 'di ba? Ginost si Julia ni Arvin. Ayan yung tipong, ah, they used to be, ah, something something kineme, 'di ba? So
meron sa kanilang something before and then biglang nawala si Arvin. Then after few weeks, nag-post lang si Julia and then nilike ni Arvin. Okay, tapos nag-comment pa ng good old days, okay. So, ang paliwanag doon ay Diyos ko mukhang madaming makaka-relate sa kuwento ni Julia, okay. So, ang paliwanag doon ay ang ginawa ni Arvin kasi ay isang paramdam. Hindi siya nagsalita o nagpadala ng mensahe ng tuwiran, ngunit ipinahiwatig niya sa pamamagitan ng kilos, pag-like at pagkomento na gusto niyang maayos ang kanilang tampuhan. Hindi niya kailangan ng salita. Sapat na ang kilos upang maramdaman ni Julia ang intensyon. Sa tradisyonal na paniniwala naman, ang paramdam ay maaari ring tumutukoy sa mga hudyat o senyales ng presensya ng isang kaluluwa o espiritu. Halimbawa, biglang paglamig ng hangin o kaya naman paggalaw ng kortina o pagdampi ng hangin sa balat na tila may dumaan. Ayan. Sa madaling sabi, ang paramdam ay isang hindi verbal na pahiwatig, maaaring sa pamamagitan ng kilos, galaw, o pakiramdam na naglalayong ipabatid ang damdamin, presensya, o mensahe kahit walang direktang salita o paliwanag. Sumunod, ayan, ah, papansin, sabi, ito ay tumutukoy sa mga mensaheng humihingi ng atensyon. Kadalasang ginagawa kapag pakiwari na nagmensahe o nagmemensahe ay kulang siya sa sapat na pansin. Ayan. Magbigay tayo ng sitwasyon. Ah, si Kevin ay tahimik na miyembro ng klase at napansin niyang madalas siyang hindi napapansin ng kanyang mga kaklase sa group chat. Madalas din siyang hindi nasasama sa mga lakad o group activities. Isang gabi nag-post siya sa social media. Ayan, ang sabi ni Kevin, wala naman sigurong makakapansin kung mawala ako, 'di ba? Ayan. So, ayan na ano na siya, na ano na si Kevin, nagtatampo na si Kevin, okey. Ngayon, sabi ni ang paliwanag doon ay ang pahayag daw ni Kevin ay isang papansin, dahil hindi direkta niyang sinabi na gusto niyang mapansin o pahalagahan ng ibang tao. Pero ipinaramdam niya ito sa pamamagitan ng pag-post. Ito ay karaniwang ginagawa ng taong nakakaramdam ng, kakulangan sa pansin o pag-aalala ng iba o kaya naman atensyon. Hindi ito palaging negatibo, ayan ang lagi niyong tatandaan, hindi ito palaging negatibo, minsan paraan ito upang ipahayag ang lungkot, pagod o pangangailangan ng suporta, lalo na kung nahihiyang magsabi ng direkta. Sa madaling sabi, ang papansin ay pahiwatig ng pagnanais ng atensyon o pagkalinga. Ipinahayag ito sa banayad o dramatikong paraan, lalo na kapag ang tao ay nakakaramdam ng pagiging di napapansin o nakakaligtaan. Kaya naman pansinin natin si Kevin. Yan. Kevin, kumusta? Okay, sumunod, paandaran. Medyo hinihingal si sir. Ayun, nahirapan kasi huminga. Okay, so sumunod, paandaran. Wait lang. Ang sabi, ito raw ay isang mekanismo ng pagpapahiwatig na karaniwang nakatuon at umiikot sa isang paksa o tema na hindi mailalahad o mailahad ng tahasan at paulit-ulit na binabanggit sa sandaling may pagkakataon. Halimbawa, ayan, sa bawat usapan ng magkakaibigan, laging binabanggit ni Lisa ang tungkol sa travel goals kahit hindi naman iyon ang paksa ng usapan. Halimbawa, kapag nagkukuwentuhan sila tungkol sa trabaho, bigla niya sinasabi, "Hay, kung ako lang sana matagal na ako naka-travel sa Japan." Pero ayun, trabaho pa rin ng trabaho. Pagkatapos ay uulitin niya ito sa ibang pagkakataon kapag may nabanggit ng pagkain, damit o kahit simpleng lakad. Isisingit niya pa rin talaga yung travel sa Japan, 'di ba? May mga ganyan tayong kakilala, yung tipong paulit-ulit siya ng sinasabi niya kahit hindi naman, angkop doon sa usapan, kumbaga ay wala sa hulog, ayan. So ang paliwanag doon ay ang pahayag ni Lisa ay isang paandaran dahil
paulit-ulit niyang binabanggit ang isang temang hindi naman tuwirang paksa ng usapan. Ang kanyang travel dreams kasi ay layunin nitong ipahiwatig, I mean yung ayun nga, yung kanyang travel dreams kasi ang layunin nitong ipahiwatig ang isang bagay na gusto niyang mangyari o mapansin, ayan. Sa madaling sabi, ang paandaran ay paulit-ulit na pahiwatig o paksa na hindi sinasabi ng direkta, ngunit patuloy na binabanggit upang mapansin o mapagtuunan ng iba ang isang mensaheng nais iparating. Then sumunod, ayan, meron tayo ditong, ah ibig sabihin ating pag-usapan na ang iba't ibang tagapamagitan. Okay, so ang sabi, likas sa ating mga Pilipino ang paggamit ng tulay o tagapamagitan bilang pamamaraan ng komunikasyon u sabi, likas sa ating mga Pilipino ang paggamit ng tulay o tagapamagitan bilang pamamaraan ng komunikasyon upang iparating ang mensahe sa kausap lalo't na't may maselang mensaheng nais iparating. Ayon ito kay Magay 2002. Okay, ang sabi pa muli ni Magay, ayan, buhat na halimbawa ng sitwasyong ito ang alitan o samaan ng loob sa pagitan ng dalawang tao. Ibig sabihin, ang pahayag na ito ay nagpapaliwanag ng isang katangiang kultural ng mga Pilipino pagdating sa paraan ng pakikipagkomunikasyon. Kasi ang paggamit ng tulay o tagapamagitan sa halip na direktang makipag-usap. Ibig sabihin, kapag may maselang isyong kailangang pag-usapan, halimbawa tampuhan, alitan o samaan ng loob, hindi agad harapang sinasabi ng isang Pilipino ang mensahe. Sa halip, dumaraan muna ito sa isang taong pinagkakatiwalaan ng dalawang panig. Isang tagapamagitan na magsasabi o magpapaliwanag ng mensahe sa paraang hindi nakakasakit o nakakahiya. Ngayon, may iba't ibang uri tayo ng tagapamagitan o tulay sa ating kultura pagdating sa pakikipagkomunikasyon. Una, meron tayong tinatawag na pahatid. Ang pahatid ay isang mensaheng ang pinagtutuunan ay itong akto. Ayan, akto ng pagpapadala sa pamamagitan ng sugo. Ayan. Ito lagi niyong tatandaan dito. Nasaan ang aking laser pointer? Ayan, akto. Okay. So, magbigay tayo ng sitwasyon ng pahatid. Sabi, ano bang maganda? Ayan, ito na. Ang sabi, nagkasamaan ng loob sina Ana at Mia kaya matagal na silang hindi nag-uusap. Ayan. Kumbaga gusto ng mag-sorry ni Ana, pero nahiya siyang makipagkita ng face to face. Ngayon, anong ginawa ni Ana? Pinakusapan niya ang kanilang ah, one of their friends na si Lori na ihatid ang kanyang mensahe. Ngayon, ang sinabi ni Ana ay kay Lori na, "Pakisabi naman kay Mia, sorry na ako sa mga nasabi ko noon. Hindi ko naman talaga sinasadya." Ngayon, ang paliwanag doon ay ang ginawa ni Ana ay isang pahatid sapagkat ang focus ay nasa akto ng pagpapadala ng mensahe. Hindi siya mismo ang direktang naghatid ng kanyang damdamin, kundi gumamit siya ng sugo o tagapagpadala upang maiparating ang kanyang mensahe. Sa ganitong paraan, naiwasang ang posibleng tensyon o hindi sa direktang pag-uusap. Ngunit naipaparating pa rin ang niloloob ng nagsasalita sa paraang mahinahon at magalang. Sa madaling sabi, ang pahatid ay isang uri ng pahiwatig kung saan ang pagpaparating ng mensahe ay idinadaan sa ibang tao sa anumang tagapamagitan, maaaring kaibigan, kamag-anak o kahit sulat or text upang mapanatili ang maayos na ugnayan at maiwasan ang direktang komprontasyon. Sumunod, meron tayong tinatawag na pasabi. Kung ating iisipin parang magkakaparehas lang sila 'no, okey. Pero meron silang, tawag dito, may meron pa rin silang distinction, okey? Katulad na lamang doon sa kanina nating napag-usapang mga bahaging, 'di ba? Bahaging, paratang,
Okay. So lahat yun ay kung ating papakinggan, tila ba ay pare-parehas lang sila ng kahulugan. Pero kung ating, aaralin, malalaman natin na meron pa rin palang pagkakaiba-iba. Okay, ngayon sumunod, pasabi. Sabi ito daw ay mensaheng ipinapasabi sa isang mensahe, ayan, mensahe. Ayan ang lagi niyong tatandaan, mensaheng ipinapasabi sa isang tagapagpadala. Okey. Kung kanina ay ano yung kanina? Kung kanina ay akto doon sa pahatid, dito sa pasabi ay mensaheng ipinapasabi. Ngayon magbigay tayo ng sitwasyon, sabi ay, galit pa si Marco kay Rina dahil sa isang hindi pagkakaunawaan, nahihiya si Rina na direktang kausapin si Marco pero gusto niyang magpaliwanag. Ngayon anong ginawa ni Rina? Pinag-usapan niya ang kanilang kaklase na si Jessa, ayan. Sabi niya, "Jessa, pasabi naman kay Marco na gusto kong magkaayos kami. Kung puwede kausapin niya ako pagkatapos ng klase." Ngayon, ano ang paliwanag doon? Ang pahayag ni Rina ay isang pasabi dahil ang mismong mensahe ay ipinapadaan sa isang tagapamagitan. Ang salitang pasabi ay galing sa ugat na sabi, kaya't nangangahulugang ipinapasabi o ipinabibigay sa iba ang gustong iparating. Ibig sabihin, ang focus ng komunikasyon ay nasa mensaheng ipinapasabi, hindi sa mismong paraan ng pagpapadala tulad ng sa pahatid. Kung sa pahatid ay binibigyang diin ang kilos ng pagpapadala, sa pasabi naman ay ang mismong nilalaman ng mensaheng ipinapadaan. Sa madaling sabi, ang pasabi ay pahiwatig na ipinapadaan sa ibang tao upang maiparating ang nais sabihin ng hindi direktang nakikipag-usap sa kinauukulan. Karaniwan itong ginagawa kapag may hiya, galit o pag-aalinlangan sa harapang komunikasyon. Sumunod, meron tayong pabilin. Sabi, isang mensaheng nagsasaad ng antas o ibig ipatupad sa tumatanggap ng mensaheng bilang pagsunod o pagbibigay layaw sa nagmemensahe. Okay, magbigay tayo ng sitwasyon. Sabi, bago umalis papuntang Maynila, nagbilin si Lola sa kanyang apo na si Kara na siya munang bahala sa bahay habang wala siya. Okay? So, ang pahayag ni Lola, Kara, pabilin ko lang, siguraduhing nakandado ang pinto tuwing gabi at pakainin mo rin ang pusa araw-araw. Ayan, siyempre ang pusa talaga ay hindi makakalimutan ng mga lola. Ayan, kumbaga, ayan yung pinaka-paborito nilang apo sa lahat, yung kanilang mga pusa, 'di ba? Ngayon ang paliwanag doon sa sinabi ni Lola or dun sa ginawa ni Lola ay ang sinabi ni Lola ay isang pabilin dahil ito ay mensahe utos na may antas ng responsibilidad na kailangan, ah, tuparin o sundin ng pinagsabihan. Ang pabilin kasi ay hindi basta simpleng mensahe. Ito ay may bigat o layunin na ipagawa, ipasunod o ipatupad. Madalas itong ginagawa ng nakakatanda. Ayan, katulad na lamang ng mga guro o sino mang, may otoridad o malasakit sa kinakausap. Hindi rin ito tuwirang utos, kadalasan ay may halong pagmamalasakit o kabutihang loob. Kaya't may bahid ng pagbibigay layaw sa tumatanggap. Sa madaling sabi, ang pabilin ay isang mabuting paalala o utos na may layunin. Maaaring para sa kaligtasan, kaayusan o kabutihan ng pinagsasabihan. Isa itong pahiwatig ng pag-aalaga at tiwala ng nagmemensahe sa tatanggap ng mensahe. Sumunod, meron tayong paabot. Ito naman ay mensaheng ipinapadala roon sa panig na may kalayuan. Ito ang lagi nating tatandaan kapag paabot. Mensaheng ipinapadala roon sa panig na may kalayuan. Ayan, pasensya na, umubo si sir. Upang, maluwalhating magkaintindihan, ayan. Ngayon magbigay tayo ulit ng, sitwasyon. Sabi, si Tito Jun ay nagtatrabaho sa ibang lungsod at nais niyang iparating ang kanyang pasasalamat sa kanyang kapatid na si Ana sa kanilang probinsya dahil sa tulong sa kanyang negosyo. Ang ginawa ni Tito Jun, nagpadala siya ng text message at maliit na regalo kay Ana. Ngayon, ang sabi niya,
Paabot ko lang ang taos-pusong pasasalamat ko sa lahat ng tulong mo sa negosyo. Malaki ang naitulong mo sa akin. Ayan. Ngayon, ang paliwanag doon ay ang ginawa ni Tito Jun ay isang paabot sapagkat ang mensahe at damdamin ay ipinapadala sa panig na may kalayuan. Ang focus kasi dito, ang focus ng paabot ay hindi sa tagapamagitan, kundi sa layunin na magkaintindihan at maiparating ang damdamin o mensahe sa taong malayo. Sa ganitong paraan, ang mensahe ay nagiging maluwalhating paraan ng pagpapahayag ng saloobin kahit hindi magkatabi o magkasama ang sender and receiver. Sa madaling sabi, ang paabot ay ah, pahiwatig na ipinapadala sa malayong tao upang maparating ng malinaw at maayos ang damdamin, pasasalamat o anumang mensahe kahit magkalayo ang pinagmulan at destinasyon. Ngayon ating pag-usapan ang mga salitang tuwirang nagpapahayag ng damdamin at nagbubulaslas ng damdamin. Ayan. Una, meron tayong tinatawag na ihinga. Sabi ang ihinga daw ay pagpapaluwag sa sarili sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sakit ng loob, sama ng loob o mga lihim na kinakailangang ilabas upang mapawi ang bigat ng nararamdaman. Halimbawa, sasabihin ay, "Ihinga mo na sa akin ang lahat ng pinapasan mong problema. Nandito ako para makinig." Ayan. Ang paliwanag doon ay dito binibigyan daan ng kausap na maglabas ng saloobin ng walang takot o hiya upang mabawasan ang iniimbak na emosyon o sama ng loob. Minsan, kaakibat din ng, konseptong ihinga yung pagbubuntong hininga na kung saan ang pagbubuntong hininga ay panandaliang, pagpapaluwag ng sarili sa oras ng, may kinakaharap na problema. Then sumunod ipagtapat, sabi mula sa salitang "gat" na tapat. Ang ipagtapat ay nangangahulugang magsabi ng totoo sa isang taong mapagkakatiwalaan, karaniwan tungkol sa damdamin, pagkakamali o lihim. Ngayon, ang halimbawa dito ay yung may magsasabi, sabihin ay, "Kailangan kong ipagtapat sa'yo na gusto kita noon pa man." Oh, 'di ba? May confession si father, ayan. May confession si father sa kanyang baby girl. Ayan, ngayon ang paliwanag doon ay ang ipagtapat ay tuwirang pagsasabi ng damdamin o katotohanan sa taong itinuturing na mapagkakatiwalaan at may kasamang pananagutan sa sariling sinasabi. Sumunod ng ipagtapat ay ilabas. Ayan. Ang ilabas ay nangangahulugang ito ay paglalantad ng damdamin o bagay sa harap ng iba. Madalas sa mga bagay na maselan, nakatago, o ikinukubli. Halimbawa, may magsasabi, kailangan mo nang ilabas ang sama ng loob mo sa harap nila para maintindihan ka nila. Ayan. Sabi ay, ang paliwanag dito ay, ang diin ay sa akto ng pagpapakita o paglalahad sa publiko o harap ng kinauukulan, hindi lamang sa isang tao, maramdaman ng iba ang tunay na damdamin. Ayan. So, kumbaga, meron tayong ah, ah, ire-reveal. Okay? Then sumunod, ilahad. Ang ilahad naman ay dito rin pala sa ano, ayan, sa ilabas. Ito yung nangyayari kadalasan sa showbiz, 'di ba? Yung meron silang ine-expose na issue na dapat naman ay ilihim lang. So, gano'n yung mga isa pang halimbawa ng labas. Basta may nire-reveal, may ine-expose na sikreto na hindi naman dapat talaga malaman ng publiko, okey? Then may pagkakataon din naman na kailangan talagang malaman ng publiko, lalo na kung maraming naaapektuhan, maraming nasasangkot sa gulo at may naapakang tao. Sumunod, ilahad, yan sabi, ito raw ay isang pag-uusap o isang pagkukuwento na pangyayari o mga bagay na maaaring lihim o lingid sa iba maliban sa kapalagayang loob o matalik na kaibigan. Yan. Ang sabi ay
Ang halimbawa nito ay yung, kapag may nagsabi ng, "Ilahad mo sa akin ang lahat ng nangyari kahapon. Nandito ako para makinig at umunawa." Ang ilahad ay mas detalyado at organisado kaysa sa simpleng pag-ihinga o pagpapahayag ng damdamin. Ito rin daw ay tuwing may pagtitiwala sa kausap at layunin nitong maunawaan at mapagaan ang damdaming ipinapahayag. Okay, so kung ang ilahad daw, parang pagkukuwento ka lang, okay? Ikukuwento mo lang kung ano yung nangyari sa'yo kahapon, ikukuwento mo lang kung ano yung, cause, bakit ganyan ang nararamdaman mo, gano'n ang ilahad, okey? Nina-narrate mo yung gusto mong sabihin. Ngayon, ah, atin namang pag-usapan ang iba't ibang di-verbal na komunikasyong, ah, na makikita rin sa kultura nating mga Pilipino. Ngayon may tinatawag tayong kinesics, oculesics, haptics, proxemics, chronemics, vocalics, and olfactic. Ayan. Ang kinesics daw ay ito yung galaw ng katawan. Ayan. Halimbawa nito ay ang pagyuko bilang tanda ng paggalang. Ayan. 'Di ba may ganun ano sa Japan? O kaya naman pagmamano, pagkumpas ng kamay habang nagkukuwento para magpatingkad ng ideya. Okay. Then, oculesics, ito naman yung galaw ng mata. Okay, ito yung paggamit ng mata upang magpahayag ng damdamin o intensyon. Halimbawa nito ay yung mga eye contact habang nakikipag-usap para ipakita na interesado ka. Ayan. Pag-iwas sa mata kapag nahihiya o nagsisinungaling. Pag-irap kapag ikaw ay naiirita sa partikular na tao. Then sumunod, haptics. Ayan. Ang haptics, haplos. Yan, lagi niyo tatandaan, haptics, haplos. Ngayon, ang haptics, ito yung ah, komunikasyon sa pamamagitan ng touch or physical contact. Ayan. So what is your uh, ML? What is your love language? Ayan. Sabihin mo haptics po. Ayan, kasi mahilig ka sa physical touch. Then halimbawa nito ay, pagyakap sa kaibigan bilang pagpapakita ng comfort, pagpapatakbo ng kamay sa balikat bilang suporta or encouragement, paghaplos sa likod ng taong umiiyak, ayan. Or kaya naman, kapag may kaklase kang umiiyak, hinahaplos mo pa yung buhok niya, 'di ba? So anong connect ng paghaplos ng para gumaang ba yung ano, yung feeling niya, ayan. Then sumunod, minsan nga 'di ba hinihika na, inaayusan pa ng buhok, may mga gano'n dati. Sumunod naman proxemics, ito naman ay patungkol sa espasyo. Ito ang paggamit ng space or distansya sa pakikipag-ugnayan. Halimbawa, pag-upo malapit sa kausap bilang senyales ng pagiging close o magkaibigan. At pagpapanatili ng distansya sa kausap bilang pagpapakita ng respeto or formalidad. 'Di ba siyempre kapag hindi ka naman close doon sa tao, di ka naman di ka naman didikit ng didikit sa kanya, 'di ba? Ano, kulang na lang yakapin mo siya. So, anong sasabihin nung tao? Baka sabihin niya sa'yo na feeling close ka, 'di ba? Okay. So, gano'n kapag sa proxemics. Okay, kumbaga yung distansya ay nagbibigay pa rin ng kahulugan. Then sumunod, chronemics. Mas maganda sana ito kung face to face dahil ako ay naghahabol ng oras. Dahil ang Zoom ay 1 minute lang ang ibinigay ay 1 hour lang ang ibinigay sa akin. Okay, nais ko pa sana siyang, lahat ng talakayang ito ay nais ko pa sanang i-discuss ng mas malalim at mas detalyado kung face to face sana. Pero dahil nga isang oras lang yung, tawag dito, ang binigay ng Zoom para mag-record ay mukhang malabo. Okay. Then sumunod, chronemics, ito naman ay oras o panahon. Ibig sabihin, ang komunikasyon sa ito yung komunikasyon sa pamamagitan ng paggamit ng oras. Ayan. Halimbawa, pagdating ng maaga sa meeting bilang pagpapakita ng respeto. Ayan. At hindi gumagamit ng Filipino time. Hindi dinadahilan yung Filipino time.
Sumunod, mabagal o matagal na pagtuon bilang senyales ng kawalang interes o hindi pagkakasundo. Yan. So sumunod naman ay vocal tics. Ito naman yung komunikasyon gamit ang tono, lakas, bilis o timbre ng boses. Halimbawa ng vocalics ay ang pagtaas ng boses kapag galit, nagpapakita ng matinding damdamin, pagbaba ng boses kapag tahimik o nag-iingat sa salita, pagtilik ng isang babae kapag nagulat sa oras na may makita siyang ipis na lumilipad. Then sumunod, olfactic, laki naman ng letter C. Ayan. Ito naman ay komunikasyon sa pamamagitan ng amoy na nagdadala ng impormasyon o damdamin. Halimbawa nito ay pag-amoy ng pagkain bilang senyales ng kaligayahan o pagkain kasama ang iba. Pag-amoy ng pabango o lotion bilang paraan ng pagpapahayag ng sarili o personality. Ngayon, sumunod ay ating pag-usapan ang iba pang komunikasyong di verbal ng mga Pilipino, gamit naman ng kilos o galaw ng katawan. Yan. Una, may tinatawag tayong tampo. Ang tampo ay damdaming dala ng pagkabigo o sama ng loob sa isang bagay na inaasahang mula sa malapit na tao gaya ng kapatid, magulang, kaibigan o kasintahan. Halimbawa, ang isang kapatid ay tahimik at umiiwas sa kausap matapos hindi matupad ang hiling nito. O kaya naman, pag-upo sa isang sulok at hindi nakikilahok sa usapan bilang senyales ng sama ng loob. Ang paliwanag dito ay ang tampo ay karaniwang ipinapakita sa pagsasawalang kibo, pag-iwas sa kausap o banayad na galaw ng katawan. Hindi ito tuwirang sinasabi ngunit malinaw na malapit sa tao. Sumunod, pagmamaktol, ito naman ay akto ng pagpapahayag ng reklamo, paghihimagsik o pagtutol sa paggawa ng isang bagay na labag sa kalooban. Halimbawa ng pagmamaktol ay ang pagkibit balikat, pag-iling ng ulo o pagtaas ng kamay bilang senyales ng pagtutol sa utos ng guro. Sumunod, pag-angat ng kilay at paglanghap bilang senyales ng hindi pagkakasya sa sinabing kautusan o pangyayari. Ngayon, ang mga paliwanag dito sa pagmamaktol ay, ang pagmamaktol ay karaniwang di-verbal at may kasamang galaw o ekspresyon upang iparating ang hindi pagkakasundo ng hindi palaging gumagamit ng salita. Sumunod, pagmumukmok. Ang pagmumukmok daw ay ang komunikasyong napaparating. Ibig ko sabihin, komunikasyong napararating sa sa pamamagitan ng pagsasawalang kibo, karaniwang sandali lang. Nahirap pala huminga si sir. Stop ko muna. Pause record. Okay, sumunod ay pagmumukmok. Sabi ay ito daw ay komunikasyong napararating sa pamamagitan ng pagsasawalang kibo. Ito ay bunga ng pagkaka ay ito ay bunga ng pagkasuya at pagdaramdam. Ayan. Halimbawa, ito ay tahimik na hindi nakikilahok sa kasayahan ng barkada o kaya naman pagtupo na nakayuko at hindi tumitingin sa ibang tao. Ang pagmumukmo kasi ay isang paraan ng hindi direktang pagpapahayag ng damdamin at malinaw sa nakapaligid kung may damdaming hindi maganda, lalo na sa mga malapit sa kanya. Then sumunod, pagdadabog. Ang pagdadabog ay komunikasyon na likas sa kulturang Pilipino kung saan ang pinakamalaking epekto ay paglikha ng ingay upang iparating ang damdamin o intensyon. Halimbawa, ang pagbadyak ng paa kapag inis o galit, o kaya naman pagbalibag ng pinto bilang senyales ng sama ng loob sa protesta. Ipinapaliwanag dito na ang pagdadabog ay isang anyo ng nonverbal expression na malakas at lantad at ginagamit upang maipakita ang damdamin ng mabilis at malinaw sa kapaligiran. Ngayon naman ay ating pag-usapan ang iba pang gawing pangkomunikasyon ng mga Pilipino. Nandito ang mga tsismisan, umpukan, at iba pang mga gawing pangkomunikasyong pang-Pilipino. Una ay ang tsismisan. Sabi,
Ito daw, ang tsismisan ay batay sa etymolohiya na salitang Kastilang tsismis na tumutukoy sa kaswal na konbersasyon tungkol sa buhay ng ibang tao ng impormasyon ay maaaring totoo, madalas ay hindi. Ayon kay Dr. Frank Andrew 2008 ng No College, sabi nilinaw niya na ang tsismis daw ay hindi palaging negatibo. Ayan. Ito daw kasi ay maaaring positibo rin. Sa katunayan ay binanggit niyang hindi talaga maiwasan ang ganitong gawain sapagkat batay sa mga pag-aaral, ito daw ay likas na at normal na bahagi ng buhay ng tao. Pero kahit na gano'n, syempre, kung alam naman nating tayo ay makakasira ng imahe o reputasyon ng ibang tao, kaya, iwasan uma o mas magandang 'wag na lang gumawa ng tsismis patungkol sa isang tao, 'di ba? Kasi ano bang naidudulot ng tsismis sa atin? Yayaman ba tayo diyaan, 'di ba? Pupunta ba tayo ng heaven at makikita si Papa J? Hindi naman, 'di ba? Baka ibang papa pa ang makita mo. Sumunod, umpukan. Okay, sabi ang umpukan daw ay isang gawaing pangkomunikasyon na kinabibilangan ng dalawa o higit pang kalahok kung saan ang bawat isa ay nagbabahagian ng impormasyon. Yan. Ang umpukan din daw ay nagaganap sa umpukan daw ay may nagaganap na kumustahan ng mga Pilipino ukol sa mga buhay-buhay, magmula sa usapin ng kanilang pamilya, trabaho, kaibigan, kalusugan, pangyayari sa barangay o bayan, usaping politika hanggang sa mga pagpaplano ng mga bagay-bagay. Sumunod sa umpukan ay ang talakayan. Ito naman daw ay tumutukoy sa pagpapalitan ng kuro-kuro ng mga kalahok sa nasabing usapan na binubuo ng tatlo o higit pang katao. Sumunod ay ayan. Sa talakayan din daw ay kalimitang tinatalakay ang mga problema na layuning bigyang solusyon o kaya ay mga patakarang nais ipatupad. Mga halimbawa ng mga formal na talakayan, may tinatawag tayong panel discussion. Isang formal na ginagamit sa isang pulong o konbersasyon. Maaari itong virtual o personal na talakayan tungkol sa isang paksang pinagkakasunduan. Ang, ang magandang halimbawa dito ng panel discussion ay ang research defense, di ba? Sa research defense kasi ay syempre ipepresenta mo ang iyong research topic at kailangan mong depensa o sagutan lahat ng mga sagot, lahat ng mga tanong na itatanong sa'yo. Okay? Kailangan mo rin para malinawan din, 'di ba? Ang mga panelists kung patungkol saan ang iyong research. Saan ba siya patungo? Ano bang gusto mong iparating? May solusyon ka bang gustong ibigay sa isang problema? So, ganun ang nangyayari sa research defense. Then, sumunod naman, symposium. Sabi, ito daw isang uri ng formal na akademikong pagtitipon kung saan ang mga kalahok ay pawang eksperto sa kani-kanilang larangan. Sa symposium naman kasi ay ang may mga topic dito na patungkol lang sa kung saang field ka kabilang. Kumbaga, kung ikaw ay ner nurse, 'di ba? Kung ikaw ay teacher, kung ikaw ay kung ano pa man, syempre ang mga topics do'n ay patungkol kung saang field ka kabilang. 'Di ba? Patungkol ba 'yan sa medical, patungkol ba 'yan sa politics, patungkol ba 'yan sa edukasyon. Okay, so gano'n sa symposium. Then sumunod, lecture forum. Ito ay isang anyo ng forum na isinasagawa upang magbigay lecture sa isang espesipikong paksa. Ito yung ginagawa natin tuwing face-to-face na kung saan merong isang instructor tapos ituturo niya yung mga konseptong dapat aralin mula sa isang kabanata ng kanilang asignatura. So, ganun sa lecture form. Okay, may recitation, may Q&A, ganun siya. Then sumunod, pagbabahay-bahay. Kalimitang itong ginagawa sa mga sitwasyong nangangailangan ng impormasyon ang isang individual o organisasyon ukol sa kalagayan o sitwasyon ng komunidad gamit ang pagtatanong-tanong bilang metodo or methods. Okay, yung halimbawa nito ay yung census.
ba? Sa census kasi tinitignan ang ating ah, demographic profile, 'di ba? Yung ating socio-economic profile tinitignan. Ginagamit ito kapag ah, nagko-conduct ng isang research. Then sumunod, pulong bayan, isinasagawa ng publiko at mga kinauukulan. Sa kulturang Pilipino, ang pulong bayan ay isang pangkomunikasyong Pilipino na isinasagawa kung may nais ipabatid ang mga kinaukulan tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng komunidad. Ang halimbawa nito ay yung tawag dito, yung meeting sa barangay, meeting de avance, o kaya naman yung sa LGU, gano'n, yung mga pulong bayan. Then sumunod, ito daw ay isang pagtitipon ng isang grupo ng mga mamayan na ng mga mamamayan sa itinakdang oras at lunan upang pag-usapan ng maasinsinan at pagdesisyonan kung maaari ang mga issue, problema, kabahalagahan, programa at iba pang usaping pangpamayan na madalas isinasagawa kapag may mga programang nais isakatuparan o problemang nais lutasin. Ibig sabihin, ginagawa ang pulong bayan kapag doon sa community ay may partikular na problema at kailangan maagapan o mabigyan ng lunas o solusyon. Ngayon naman natin pag-usapan ng mga ekspresyong lokal. Basta kapag sinabi natin ekspresyong lokal, ito yung mga Filipino slangs. Ayan. So, ito ay hindi formal at ito ay pang-araw-araw na bahagi na ng ibig sabihin ito ay bahagi na ng pang-araw-araw na komunikasyong pang-Pilipino. Ang mga halimbawa nito ay ang "Sus Mariosep, naku po, bahala na, hay naku po, Diyos ko po, ano ba 'yan?" So, ayan yung mga halimbawa ng, ah, ekspresyong lokal sa kulturang komunikasyon ng mga Pilipino. Ilan lang sa mga ekspresyong palasak sa mga kabataan na kasalukuyan natin ginagamit ay ang joke, 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 yang charot, yang etyos, chari. Feeling ko nga wala na yun, parang laos na. Yang etiwaw, yang ikaw na, yang grabe. Ngayon may bago, 'di ba? Yung para bang ano, ayan, yung para bang. Ewan ko kung alam niyo yun, nakikita ko lang siya sa comment section. Okey then, so at diyaan natatapos ang ating talakayan, kung ating bibigyang buod ang ating usapin patungkol sa gawaing pangkomunikasyon, masasabi nating ibig sabihin gawing pangkomunikasyon ng mga Pilipino, masasabi kong likas na mayaman ang ating kultura pagdating sa pakikipagkomunikasyon. Kasi nga tayo ay nasa antas ng ah, high context culture, 'di ba? Na kung saan ay hindi kung ikaw ay dayuhan, hindi mo matutukoy kung ano ba yung gustong ipahiwatig ng Pilipino. Kung siya ba ay naiinis na, kung siya ba ay natutuwa pa ba sa mga nagaganap, o kaya naman kung kailan siya nagsasabi ng oo o hindi. Kasi tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa mga paligoy-ligoy na salita. Ayan. Kasi bakit ba natin ginagawa yun? Para kahit papaano ay hindi magmukhang bastos sa tuwing tayo ay nakikipag-usap. Kahit na tayo ay galit, sinasabi natin ito sa paraan na mababaw or banayad, ngunit may laman. Okay, so muli ay ating namang tatalakay ng ikatlong kabanata ng ating asignatura sa COMFIL. Okay, maraming salamat at naway kahit papaano ay may natutuhan naman sa ating talakayan ngayon kahit na ito ay recorded lecture. Okay, yun lamang at maraming salamat.